Nagkulay kahel ang langit bunsod ng sunog sa isang industrial area sa barangay Paliparan 1 sa Dasmariñas, Cavite. Mag-aalas 2 ng madaling araw kanina nang naiulat sa BFP ang sunog. Inabot ang pasado alas 2:30 ng tanghali bago tuloy ang maapula ang sunog. Walang nasawi o nasugatan sa insidenteng patuloy na iniimbestigahan. Nasa 100 pamilya o 500 ang residente ang walang tirahan nang masunog ang kanilang mga bahay sa barangay Obrero, Quezon City. Ang tinitignan umanong sanhi, nakasinding kandila. Nakatutok si Bea Pinlac. Binalot ng apoy at makapal na usok ang bahaging ito ng Makabayan Street sa barangay Obrero, Quezon City pasado alas 11 kagabi. Sa laki ng sunog, umakyat ito sa ikatlong alarma. Kaliwat kanan ang dating ng mga bumbero. Ang mga apektadong residente, hindi magkandaugaga maisalba ang kanilang mga kaanak, alagang hayop at kagamitan. Wala kami naligtas. Siniligtas namin 2 aso. Wala damit, wala. Parang panaginip o bangungot lang, kakapanghinay. Naaabong kahoy at gamit at sira-sirang pader. Ito ang iniwang bakas ng sunog na tumupok sa mga bahay sa barangay Obrero, Quezon City. Ang ibang residente, kahit hindi nasunog ang bahay, nagpa siyang lumikas na. Malapit na yung apoy. Kaya nag-ano na kami ng mga gamit namin. Ninervous po ako, takot na po ako. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 3 lalaki ang naitalang sugatan sa sunog na agad namang nilapatan ng paunang lunas. Yung iba po na napako at nagkaroon ng iba laceration, abrasion. Hindi bababa sa 24 na fire truck ang rumesponde sa sunog. Tumulong na rin ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Alas 4 na ng madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Yung mga structure ngayon, siyempre, gawa nga sa light materials, kaya yung pagkalat na po mas mabilis. Dikit-dikit po yung mga kabahayan. Sa tala ng barangay, nasa 100 pamilya o nasa 500 katao ang nasunugan. Inaalam pa ng BFP ang tinatayang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Pero ayon sa barangay, meron kaming isang residente na bumili daw ng kandila. At iniwanan na nakasindi kandila. Doon nagumpisa yung apoy. Pansamantalang nasa lumang himpilan ng Barangay Obrero at sa Don Alejandro Roses High School ang mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kahit may mga online booking na, dagsa pa rin sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang mga nagbabakasakali sa mga biyahe ng bus. Ganyan din po ang sitwasyon sa ilang bus station. Ang latest sa mga terminal sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene? Pia, marami-rami na rin yung mga pasaherong walang masakyan, hindi lang dito sa PTEX, kung hindi pati sa ibang bus terminal gaya sa Cubao. Doon nga may ilang biyahe na hanggang Sabado de Gloria na fully booked. Kaya yung pag-asa na lang ng mga pasahero na hindi nakapag-advanced booking ay mag-chance passenger o walk-in. Hindi lang marami ang pasahero sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Hirap na ring makakuha ng tiket lalo na sa mga biyahe pa Bicol. Nagpapareserve sana po ako hanggang sa 19 na po ay alis namin. Fully booked na po daw lahat. Wala na, i-adjust na lang po namin talaga yung date na pag-uwi. Si Jessa umatras at babalik na lang daw bukas. Naiinis lang kasi sobrang kanina po kami nakapila, alas 8 pa lang nakapila na. Si Rina, tila di na raw na-excite magbakasyon sa Masbate pero tsatsagain na lang daw kaysa umuwi pa ng Laguna. Parang sabi ko, parang ayaw ko na, pero gusto ko na din po kasi marami na rin po ako nakitang taong nakapila. Sa tansya ng PITX, sumabot na ng 160,000 ang mga pasahero sa terminal kahapon. Ganito rin daw karami ang inaasahan at pinaghahandaan nilang dami ng mga pasahero ngayong araw. Marami na po yung mga nakapag-advance booking. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay wala na po tayong biyahe sa PITX. Marami pa rin naman pong available trips dahil nagdagdag po ng mga buses or supply ang mga bus company. Sa bus station na ito sa Cubao, Quezon City, fully booked na ang mga aircon bus pa Camarines Norte hanggang Sabado de Gloria, April 19. Parang nalungkot lang po kasi naghahabol din po kami at mag-graduation po yung anak ko . Si Mang Roberto nakahapon pa nakapila, baka raw di na umabot sa graduation ng anak bukas sa Labo, Camarines Norte. Magandang sitwasyon. Maglagay na lang sila ng tag number.
Todo paypay rin dahil sa init ng mga pasahero sa istasyon. Paalala ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga bus terminal, tiyaking maayos ang kanilang pasilidad para sa mga pasahero. Itong mga luma nating mga terminal ng bus sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, talagang hindi maayos. Regardless whether may bayad, walang bayad, kailangan malinis ang ating mga CR, no? Kailangan talaga mag-impose ng mga standards dito. At kung hindi sila mag-meet ng standards, either papasara yung mga terminal nila o isususpindi muna. Tuloy raw ang pagbabantay nila sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan ngayong Semana Santa. Naka-high alert po lahat ng ating mga transportation facilities ngayon, no? Papasok na ngayong nagsimula na ang Semana Santa. Sa NAIA lang, baka ine-estimate na aabuti ng 150,000 kada araw ang dadagsa po sa ating mga airport. Inaasahan ng NNIC o NAIA Infra Corporation na mas mataas ang bilang ng mga pasahero ngayong taon kumpara noong Semana Santa 2024. Kanina, hindi pa ganoon karami ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Pero naniguro na si Francis at kanyang anak. 10 a.m. na sila dumating sa NAIA para sa 4 p.m. nilang biyahe Pagimaras. Yan ang instruction sa amin kasi baka nga yung exodus na ng mga papuntang probinsya. Baka maraming kasabay, gano'n. Pia, nandito rin ako sa exact same spot na ito kahapon at hindi tulad kahapon na nakakita tayo ng mga paserong nakasalampak sa sahig. Ngayon ay mas marami ng upuan at mas komportable na silang naghihintay. At dito sa PTEX, bukod sa mga biyaheng pabikol, nagsisimula na rin maging punuan yung mga biyahe pa Tuguegarao at Olongapo. Pero sabi naman po ng pamunuan ng PTEX ay pwede pa rin naman daw mag-walk-in yung mga pasaherong wala pang ticket. Yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Karaniwang dinarayo tuwing Semana Santa ang Baguio City para magnilay at tumakas sa alinsangan ng tag-init. Mula sa summer capital ng bansa, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Ivan, hindi pa ganoong karami yung tao na dumayo dito sa Baguio City pero meron nga mga nauna na raw para hindi nila abutan yung rush ng Holy Week. Maluwag ang biyahe pa norte sa NLEX, SCTEX at TPLEX kaninang umaga. May kaunting traffic lang sa ilang bahagi ng Cannon Road na ginagawa. Siyempre, pit stop para sa mga turista ang Lion's Head. Celebrate ko lang po yung birthday ko dito sa Baguio. Kasama po yung family. Mabilis pa rin ang biyahe paakyat ng Baguio City. Nasa 4 na oras mula Metro Manila. Kahit tirik ang araw, maraming namamasyal sa Mines View Park. Dito, may mga masisilungang gazebo at mga puno. First time kasi namin ditong makarating. Sinasabi kasi nila kasi lamig daw sa US. Hindi naman ganun kainit, hindi naman dun kalamig. Sa Manila, grabe, talagang mapapaso pa. Konti pa lang yung traffic. Mae-enjoy mo ang panoramic view sa Mines View sa entrance fee na 5 o 10 pesos. Marami ring tindahan at photo stops. Pwede pang humiram ng igorot costume. Pero isa sa mga bida rito sa Mines View ang mga asong St. Bernard. 17 years, matagal na. Pang ilang henerasyon na po sila ng mga Pang 5. May tubig naman. Bukas ang Mines View Park mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ivan, dahil hindi pa nga ganun karami yung tao dito sa Baguio City, ay hindi pa rin naman dumibigat yung daloy ng trapiko sa paligid. Sa ngayon ay nasa 22 degrees Celsius tayo, kaya nagsisimula na magsuot ng jacket yung mga tao. Kaninang tanghali kasi hindi pa eh. Pero mamaya ang low natin ay 17 degrees Celsius. Yan ang latest dito sa Baguio City. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Viral ang video na yan ng iligal na karera ng mga tricycle sa Kogyo sa Antipolo, Rizal. Sa isa pang video, mga motorsiklo naman ang nag-drag race. Ang uploaded videos binura rin daw kalaunan ng mga sangkot na mag-imbestiga na ang Antipolo Police. Nakakuha ng pulisya ang mga plate number at nakikipag-ugnay na sila sa LTO para mapadalhan ng show cause order ang mga nagkarera. Nakamanman din ang mga pulis sa lugar. Babala nila, tigilan ang iligal na karera na posibleng magdulot ng disgrasya. Habang pumapadyak ang isang siklista, dinukutan siya ng cellphone ng isang rider sa sumulong highway sa Antipolo City. Ang nahulikam na highway robbery sa pagtutok ni Bea Pinlac.
Normal lang ang takbo ng mga sasakyan sa sumulong highway sa Antipolo pasado alas 7 ng umaga kahapon. Maya-maya, ang motorcycle rider na ito unti-unting lumapit sa isang siklista. Nang makatsyempo, biglang tinangay ng rider ang cellphone na nakasuksok sa may likuran ng siklista. Napakadelikado yung ginagawa ng snatcher na to dahil kung nagkataong ma-outbalance yung biktima niya or kahit siya mismo, posible na maging malala ang magiging kalalabasan. Agad ibinulsa ng rider ang cellphone at mabilis na tumakas. Naiyak na lang ang 16 anyos na biktima ng balikan ng nangyari. Sa tagal raw kasi niyang siklista, ngayon ay takot na raw siyang makipagsabayan sa mga motorsiklo at iba pang sasakyan sa kalsada. Na-traumatize po kasi ako dun sa, nung bago ko po siya habulin, parang may bubunutin po siya. Kaya, ayun po. Nung kinuha po talaga ni Kuya, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, kung i-risk ko po ba yung buhay ko or what. Ang nasnatch na mamahaling cellphone, birthday gift pa raw sa kanya ng magulang niya. Buti cellphone lang nawala sa'yo. Paano kung na-aksidente ka? Naiiyak ako. Siyempre makakatakot. Patuloy pang tinutugis ng pulisya ang rider na makaharap sa reklamong theft. Yung kanyang motorsiklo na ginamit, ay mayroon naman tayong initial pagkakakilanlan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Asia's Queen of Song sa mga umiidolo sa kanya sa pag-awit. Sa mga malapit naman at mahal sa buhay, kilala siya bilang Mamita. Yan ang mga tawag sa icon ng Philippine showbiz na si Pilita Corrales na pumanaw sa edad na 87. Narito ang report. Ang iconic na pagliyad sa pag-awit, nakatatak na sa mundo tuwing nababanggit ang pangalang Pilita Corrales. Ang tinaguriang Asia's Queen of Songs na mahigit 6 na dekada na sa Philippine showbiz. May dugong Kastila, proud Cebuana. Mula sa pag-aaral sa Spain, pumasok sa pag-awit si Pilita nang bumalik sa Pilipinas. Namayagpag siya sa musika at nakapag-record ng nasa 130 singles at albums. Nagtanghal siya kasama ang mga kilalang artista sa buong mundo at front act sa mga concert. In town dong, buhay pa tong papa nitong ako mga anak. Isa ring magaling na aktres si Pilita. Sa pelikula o telebisyon, sa pagpapaiyak o pagpapatawa, napamahal sa mga manonood at kapwa-artista. Si Pilita o Mamita. Ang bote natin ng asukal, ang naisulat ko ay asin. Para wag lang gamin. Pumanaw kahapon sa edad na 87 si Pilita Corrales. Kinumpirma ito sa Instagram post ng apo niyang si Janine Gutierrez na inalala ang kanyang lola. Hindi pa isinasa publiko ang dahilan ng pagpanaw. 2 ang kanyang anak na nasa showbiz din, na sina Jackie Lou Blanco at Ramon Christopher Gutierrez. Sa Instagram stories ng actress TV host na si Isa Liton, kitang emosyonal si Jackie Lou Blanco sa curtain call ng stage play na The Foxtrot. Nire-share ito ni Jackie Lou at inalay ang performance sa kanyang pumanaw na ina. Saan ka Isang senior citizen ang nasawi sa sunog sa Mandaluyong. Yan at iba pang insidente ng sunog sa pagtutok ni Darlene Kai. Halos hindi na makilala ang katawan ng lalaking senior citizen na na-trap sa sunog kahapon sa barangay Barangka, Itaas sa Mandaluyong City. Ang 87 taong gulang na biktima hindi nakalabas mula sa ikalawang palapag ng paupahang bahay. Natagpuan natin siya malapit doon sa may pintuan, so may indication na mukhang lalabas siya ng bahay niya. So maaaring nasupukit na siya ng usok at then doon na siya inabutan. Sabi ng isang anak ng biktima, mag-isa lang noon ang kanilang ama sa itaas ng bahay ng magkasunog. Nasa trabaho ko nun, sir. Dumating ako dito, sunog na eh.
Apektado ang 8 pamilya kabilang ang ilang nangungupahan. Nasa 150,000 pisong tinatayang danyos ng sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Kita naman sa drone video ang lawak at tindi ng forest fire sa Abra Kalinga Road na bahagi ng Sitio Pasikad sa Likuan, Baay, Abra kahapon. Magkatuwang ang mga bumbero at TNR Senro bantay gubat sa pag-apula. Tuluyang napuksa ang sunog kaninang alas 8:30 ng umaga. Motorsiklo naman ang nagliyab sa gitna ng isang motocross event sa Alabel, Sarangani noong Biyernes. Lupa at putik ang ginamit ng ilang rider at saksi sa pag-apula ng apoy. Rumesponde rin ng safety personnel sa lugar. Ang rider agad nakalayo sa sunog. Ayon sa isang barangay kagawad, nag-overheat ang motorsiklo kaya umapoy ito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok, 24 oras. Dagsa na rin ang mga pasahero sa Batangas Port. Problema nga lang ng mga pasahero ang ubos ang tiket. Mula sa Batangas City, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? Ivan, gaya nga ng inaasahan, habang umuusad ang araw ngayong linggo ng palaspas, lalong napupuno ng mga pasahero itong Batangas Port. Pahaba ng pahaba ang pila ng mga pasahero sa Batangas Port papunta sa Mindoro, Romblon at Visayas. Si Lisa na papuntang Ojongan, Romblon, laking pasasalamat daw na nag-advance booking siya ng ticket online. Dati kasi, bali Wednesday, ganon. Sobrang dami. Ngayon po Sunday pa lang, so wala na pong ticket. Medyo kampante ka ngayon. Yes, kasi nga po, may ticket na. Kasi kung hindi, kinakabahan talaga pagka. Pero si Janet na naghahabol makarating ng Romblon para sa moving up ceremony ng apo bukas, nakapila kanina pang umaga para pala sa biyaheng 5 p.m. bukas pa Ujongan. Ang biyahe pala kasi ngayong araw, kanina pang 10 a.m. ang cut-off. Hindi ko nga kasi inaasahan na ganito. At saka may trabaho, syempre, kasi ang graduation nga Monday parang hapon. Sa palaran na nga lang, yung pila namin dito. Pag hindi inabot, ano mangyari? Ay di, sorry na lang sa aking apo. Napansin nga ng pamunuan ng Batangas Port na mas maagang umalis ang mga pasahero ngayon kumpara sa Semana Santa noong isang taon. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Marina, shipping lines at sa DOTR para makapag-issue ng special permit para mapunan ang backlog sa mga biyaheng pa-Ujongan. Tinatrabaho rin daw na madagdagan pa ang ship calls o yung mga biyahe ng barko. Kung hindi mababawasan ng pasahero na tatawid papuntang Ujongan, tuloy-tuloy yan para kulang tayo ng isang barko palagi hanggang Huwebes Santo. Sa tala ng Batangas Port, nasa 19,000 ang mga pasaherong dumaan sa pantalan kahapon. Tanghali ngayong araw, nakaka-10,000 na. Malaking bagay raw ang mas malaking passenger terminal na mas komportable para sa paghihintay ng mga pasahero, lalo na yung mga maiiwanan ng barko. Nasa 8,000 passengers at any given time ang kapasidad ng passenger terminal. Hindi katulad ng araw, nasa labas sila ng port kasi walang maupuan. Fully completed siya last November. At ibang tulad kanina ay dalawa magkaibang sitwasyon yung nandito sa Batangas Port. Maluwag at halos walang pila dun sa mga pabiyaheng Mindoro, particularly yung Calapan at Occidental Mindoro area. Pero ang mga papuntang Ojongan, nandun ang mahabang pila at pati na rin sa ibang bahagi ng Romblon. Sa datos ng Batangas Port, nasa 15,000 na inabot ngayong araw yung mga disembarking passengers o yung mga paalis papunta sa iba't ibang lugar mula rito sa Batangas Port. Nasa 5,000 naman yung embarking o yung mga parating dito mula sa ibang lugar. Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Naka-code white ngayon ang Department of Health bilang alerto sa mga emergency sa Semana Santa. May mga biyahero na rin sa Manila North Port para sa mahal na araw at sa eleksyon. Mula sa Maynila, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, may mangilan-ngilan na tayong kababayan ang nagtungo rito ngayong linggo ng palaspas dito sa Manila North Port. At kahit mainit ang panahon, hindi nila ito alintana, makauwi lang sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Bukas, Lunes Santo, inaasahan ng unti-unti ang dagsa ng mga pasahero. Kaya naman naka-high alert na ang lahat ng transportation facility sa bansa.
Sunod-sunod na ang dating ng mga pasaherong pauwi ng Dumaguete, Dipolog at Zamboanga ngayong hapon. Ilan sa kanila piniling mauna kaysa sumabay sa dagsa ng mga pasahero sa Miyerkules Santo. Bakasyon sa mga apo. Iwas sa gulo. Bagaman mamayang gabi pa ang biyahe ng barko, maagang pumunta ang mga biyahero sa port para iwas hassle. May ilan March pa lang bumili na ng tiket. Susulitin na raw nila ang pag-uwi sa probinsya para sa Semana Santa at bakasyon at eleksyon. Sama-sama Holy Week at saka bubuto po doon. Fiesta rin po. Todo bantay ang security officials sa palibot ng port. Panay din ang ikot ng kawani ng Philippine Coast Guard. Gamit ang K9, mayat-maya ang ikot at inspeksyon sa mga dalang bagahe ng mga pasahero. May nakaantabay ding ambulansya. May 4 na shipping lines na hindi pinahintulutan ng Marina bumiyahe ngayong Semana Santa dahil sa ilang paglabag tulad ng walang life jacket at mga sirang sirena ng barko. Patuloy ding minomonitor ang mga kolorum, kaya pakiusap ni DOTR Secretary sa publiko. Sana huwag na nating gawin 'yon, no? Kasi very risky yung ganyan eh. At your own risk po 'yan sa mga kababayan natin, no? Sa sinusugal nila ang buhay nila kasi syempre unang-una pagka kolor wagang insurance 'yan. Wala silang makukuha kahit anong kung may mangyari. Mas istrikto rin ang pag-check sa mga barko para maiwasan ang overloading. Paalala naman sa mga pasahero ng ilang ferry operator, i-check ang inyong ticket at dumating ng maaga o 4 na oras bago ang departure time sa port para sa maayos na boarding process. Ang cut-off time daw ay 1 oras bago ang biyahe. No physical ticket, no entry. Samantala, ang Department of Health nagdeklara ngayong araw ng Code White Alert para sa Semana Santa bilang paghahanda sa mga posibleng insidente na maaring mangyari habang marami ang bumabiyahe. Pia, tuloy-tuloy din naman ang operasyon dito sa Manila North Port ngayong Semana Santa. Maliban na lamang sa Biyernes Santo na may temporary suspension sa yard, gate and vessel operation. Pero tuloy-tuloy ang operasyon ng disembarkation and embarkation ng mga pasahero. Balik ang kanilang 24 oras na operasyon sa Easter Sunday. At yan ang latest mula rito sa Manila North Port. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Biglang bumigay ang malaking tent na yan sa isang eskwelahan sa Davao del Norte sa gitna ng graduation rehearsal. Ayon sa school principal, bumuhos ang malakas sa ulan at naipon daw ang tubig sa tent na bigay ng LGU. Agad pinalikas ng mga estudyante sa paligid kaya walang nasugatan sa pagbagsak ng tent. Inayos at pinatibay na raw ng LGU ang tent at gagamitin daw ulit ito sa practice sa graduation. At sa mga magbibisita iglesia ngayong Semana Santa, isa sa mga maaring dayuhin ang Padre Pio Mountain of Healing sa Bulacan. Ipinatayo raw ito ng mag-asawang nakatanggap ng biyaya sa tulong ni Padre Pio. Tinutukan niya ni Von Aquino. Sa San Jose del Monte, Bulacan, maaring magnilay at magsemana Santa sa Padre Pio Mountain of Healing. Kailangan maakyat ang 115 steps ng hagdan nito para maakyat ang rebulto at kapilya sa taas. Naging tradisyon na raw ng mga pilgrims dito sa Padre Pio Mountain Healing na bumili ng 2 rosaryo. Yung isa ilalagay nila doon sa paanan ng rebulto ni Padre Pio at yung isa naman ay iuwi nila sa bahay. Habang paakyat, saglit kaming humihinto para manalangin sa Stations of the Cross. Kahit may mga edad na, hindi nila alintana ang init para sa kanilang pamamanata. Sa tuktok kung nasa ng higanteng rebulto ni Saint Padre Pio, nakamamangha ang kabundukan at lunti ang tanawin sa paligid. Sobrang saya. Sobrang saya talaga kasi parang nahil kami. Yung fulfillment na mararamdaman mo. Yes. God is good all the time. Si Saint Padre Pio ay isang paring Italiano na kilala sa kanyang piety at charity. Nagkaroon siya ng stigmata o mga sugat sa mga kamay at paa na katulad ng mga sugat ni Jesucristo nang siya'y ipako sa krus. Mismong ang mag-asawang nagpatayo ng Mountain of Healing nakatanggap daw ng biyaya mula sa Diyos nang humiling sila ng intercession ni Saint Padre Pio. After nilang humiling na masundan yung panganay nila, naging deboto po sila ni Padre Pio. Naisipan nilang ipatayo ang imahe ni Padre Pio.
Iba't ibang hiling ng mga nagpupunta rito. Ang nanay namin may sakit na hindi siya makakalakad. Nahiling namin sa kanya sana pagalingin niya. Na-mild stroke na rin po ako. Half na body ko paralyzed. Kaya pinupuntahan ko talaga itong ganitong mga lugar. Libo-libong rosaryo ang nakasabit sa paanan ng rebulto ni St. Padre Pio. Sa kapilya sa tuktok, nakalagak ang third-class relic ni St. Padre Pio. Ipinahid daw ito sa incorrupt heart relic ni St. Padre Pio. May souvenir shops at mga kainan din sa lugar. Sa mahal na araw, bukas ang Padre Pio Mountain of Healing, 6 a.m. hanggang 5 p.m. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Naging intense ang Game 2 ng NCAA Season 100 Juniors Basketball Finals. Ngayong araw po yan. Wagi po ang Benilde LaSalle Green Hills kontra Perpetual Health Junior Altas. Nakahabol sila ilang segundo bago matapos ang fourth quarter ng laro at nanalo sa score na 95-91. Kaya may tig-isang panalo ang Greenies at ang Altas. Ang magiging kampiyon sa NCAA Season 100 Juniors Basketball malalaman sa do-or-die game sa April 15. Halos abot tuhod ang baha sa National Highway sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur dahil sa lakas ng ulan. Pahirapan ang pagtawid ng mga sasakyan habang sinuon ng mga residente ang baha. Pinasok na rin ng tubig ang maraming establishmento at bahay. Bansalan, Davao del Sur, nagkalat ang mga putik at bato sa isang kalsada. Dahil yan sa naging landslide matapos ang malakas sa buhos ng ulan. May mga nabuwal na puno at poste. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Ayon po sa Pag-asa, easterly sa nagpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Barm at Palawan. Nagdadala ngayong araw ng maulap na panahon na may kasamang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands ang frontal systems. Yan din ang nakaapekto sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to moderate rains sa Mountain Province, Isabela, Ifugao at ilang lugar sa Palawan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan bukas sa malaking bahagi ng Mindanao. Mataas din ang tsansa ng pag-ulan bukas sa Metro Manila. Matapos mahuli sa Malaysia, nasa Pilipinas na ang itinuturang mastermind sa pagpatay sa isang negosyante sa Olongapo noong 2018. Patutunayan niya raw sa korte na hindi siya ang nagpapatay sa sariling kapatid. Nakatutok si Jomer Apresto. Naibalik na sa bansa ang 51 anyos na si Alan Dennis Sitin, ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na presidente at founder ng United Auctioneers Incorporated na si Dominic Sitin noong 2018. Kabilang sa mga sumundo sa NAIA Terminal 3, si Police Brigadier General Jean Fajardo, ang hepe ng Police Regional Office 3 at tagapagsalita ng PNP. Ayon kay Fajardo, napagalaman nilang nagtatago siya sa Malaysia at gumagamit pa ng iba't ibang pangalan. Agad-aniya silang nakipag-ugnayan sa police attaché doon at sa Royal Malaysia Police, kaya nahuli si Sitin noong March 22. Meron pong violation po ng immigration laws po ng Malaysia, so he has to pass through the normal channel po, and tinulungan po tayo ng ating embahada sa Malaysia para bigyan po siya ng travel documents kasi wala po siyang passport kasi kinancel na po natin. Sabi pa ni Fajardo, iniimbestigahan na ng PNP kung paano nakalabas ng bansa noon si Sitin. Una nang naaresto ang gunman sa krimen na si Edgardo Luwib na itinuro ang nakababatang Sitin bilang mastermind sa krimen. March 22 nang mahuli si Adrian Rementilla na tumatayong middleman at kasabwat. Well, ang kwento ng gunman, pati na rin itong middleman, di umano, allegedly, ay may kinikimkim, nagalit di umano itong si Dennis Sitin sa kanyang kuya na doon sa kumpanya nila. Itinanggi ni Sitin ang krimen. Papatunayan namin sa trial. Papatunayan namin. Sa trial, kung gusto nyo malaman, pumunta ko kayo. Umiwas naman si Sitin sa tanong kung paano siya nakalabas ng bansa noon. Dinala sa Camp Oliva sa Pampanga si Sitin habang hinihintay ang commitment order ng korte na nag-issue ng arrest warrant para sa kanyang kasong murder. Nakatakda rin siyang ipresenta sa Campo Crame sa Lunes. Ito po ang pagpapatunay na sa kabila ng mahabang pagtatago ay mahahanap po rin po sila. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras.
Posibleng itaas sa orange category ng PNP ang Albuera Leyte kasunod ng pagbaril kay Albuera Mayoral candidate Kerwin Espinosa ayon sa COMELEC. Nakatutok si Ian Cruz. Hinihintay pa ng Leyte Provincial Police ang resulta ng forensic investigation sa 7 police or MOC na tinukoy nilang persons of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte Mayoral candidate Kerwin Espinosa. Pero sabi ng Leyte PPO, hindi pwedeng idaan sa inquest proceedings ang mga POI. Base raw ito sa konsultasyon ng Special Investigation Team sa legal team ng pulisya. Technically, wala sila sa crime scene at wala pong direktang evidence sa atin ngayon at wala rin pong direktang testimony na magturo kung sino sa kanila ang involved sa krimen. Inaasahang lalabas bukas ang forensic results gaya ng ballistic examination at paraffin test. Magiging gabay ito sa posibleng pagsasampa ng reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Frustrated Murder laban sa mga POI. Nagpapagaling pa si Espinosa na nahagip ng bala sa itaas ng dibdib na lumabas sa kanang balikat. Tinitiyak naman ng Police Regional Office 8 at Leyte Police Provincial Office na walang whitewash sa pagsisiyasat na ginagawa nila. Ang Leyte Police Provincial Office ay it is committed sa thorough evidence-based and impartial investigation based po on established policies. Sinagot ni Espinosa ang sinabi ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na scripted at ambush miraw ang nangyari at hindi maganda ang kanyang acting. Hindi naman to acting, hindi naman ako tulad sa kanya na artista eh. Bakit nandoon ang mga kapulisan niya, city director pa ang nandoon at ang mga intel? Ha? Sagutin mo yung Richard Gomez. Bakit nandoon? Inutusan mo ba? Wala raw komento si Congressman Gomez sa pahayag na ito ni Espinosa, pero una na niyang sinabing nangangalap siya ng mga impormasyon at inaalam ang timeline o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. 29 na araw bago ang eleksyon 2025. Tuloy ang pag-iikot ng mga kandidato sa pagkasenador. Nakatutok si Danoting Kungko. Isinulong ni Senator Pia Cayetano ang advokasya niya sa kalusugan. Paglaban sa fake news ang binigyan diin ni David D'Angelo. Mas maraming hukuman ang mungkahi ni Atty. Angelo de Alban. Nasa campaign rally sa Caloocan sina Leody de Guzman at Atty. Luke Espiritu. Nag-motorcade sa South Cotabato si Atty. Raul Lambino. Suporta para sa mga magsasaka ang itutulak ni Senator Lito Lapid. Hanap buhay para sa mahihirap ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta. Pagprotekta sa kababaihan at OFW ang binigyang diin ni Liza Maza. Mas mababang singil sa utilities ang itinulak ni Senator Francis Tolentino. Nag-motorcade sa Caloocan, Malabon at nabota si Benher Abalos. Universal Social Pension for Senior Citizens ang isusulong ni Bam Aquino. Isusulong ni Mayor Abby Binay ang libreng maintenance medicine. Promotion ng MSMEs ang isa sa mga advokasya ni Ping Lacson. Kasama nila sina Manny Pacquiao at Tito Soto. Si Representative Bonifacio Bosita ipagtatanggol daw ang tricycle drivers. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Danoting Kungko, nakatutok, 24 oras. This whole week, I will be with my family. Tuwing Semana Santa, nakaugalian na raw ni samahan ng mga makasalanan star David Licauco at ng kanyang pamilya na magbisita iglesia. We will do the 7 churches, bisita iglesia. Yun kasi yung family tradition namin the past years. Bisita iglesia rin with Julian San Jose ang planong gawin ni River Cruz. Gusto namin magbisita iglesia and spend time lang with the family and her family. Si Betong Somaya sa beach and destination kasama ang pamilya. Usually kasi ang ginagawa namin,
Nagsa-staycation kami sa hotel. Pero ngayon, beach naman for the family. Magkakasama naman ang Dante Squad ngayong Holy Week. Wala pang plano masyado. So, minsan, alam mo, mahilig kami sa last minute. So, tignan natin kung saan kami dadalhin ng mga bagay-bagay. Ganyan din ang Holy Week plans ni Camille Prats na excited nang makasama ang kanyang buong pamilya. This coming Holy Week, we've made plans with my family. So, it's a big family event. Si Barbie Fortesa naman, susulitin ang quality time this Holy Week. I-maximize ko ang Holy Week break ko and I'll spend time with my family. Sa bahay lang. Out of the country naman ang balak ni Lice Lopez. I'm planning to go sa Bali. Mas malapit sa beach para mas relaxing.